tahimik na isla ng Barangay Naburos sa bayan ng Balyangaw sa Misamis Occidental. Gabi-gabing binabasag ng ingay. Lagi mo! Ito ay sa amin na. Ang tinig nagmumula sa maliit na kulungang ito, kung saan ang nakapiit, hindi hayop, tao. Papa, how many years ago? This Lord never did. Manuel sila. Kanto pa mag-ikaw. Sungay. Maya-maya pa, bigla itong nagwala. Niyupi ang mga bakal na rehas. Pilit na lumulusot sa mga butas, akmang tatakas. Magdukdok sa iyang balay, dayon magpika din na siyang singgit-singgit. Ano mang kusgan man siya kayo. Di ingo may og nasapian ang dagway ni sa laing espiritu. Ito ay sa amin na. Sino ang babae sa hawla? Ang bao. Manuel sila. Very handsome boy, and I love you, I love. Kilalang kilala ng magkapatid na Jenilyn at Jenny, ang babaeng nakakulong. Siya lang naman ang sarili nilang ina. Si Nanay Nida, hindi niya tunay na pangalan, 74 anyos. Ang Ginoo anak kaninyo o anak po kanako. Ang kulungan ng kanilang ina, halos kalahating oras ang layo kung lalakarin mula sa bahay ni na Jenny. Araw-araw niya itong dinadalhan ng damit at pagkain. Sa plastic na lang daw niya inilalagay ang pagkain ng ina. Malimit daw kasi, binabasag nito ang plato. Araw-araw ko yung ginagawa pag-aalaga ng mama ko. Para ako nag-aalaga na ika-apat kong anak. Nakakapagod basta makarating ako doon. Gatas? Ako nag-obang wala ng puto. Good news. Sige na, Lili. Go. Pinapaliguan ni Jenny ang kanyang ina mula sa labas ng kulungan nito. Dapat, dito. Duga naman. Agoy. Ikaw, sa akong bilat, ha? Masika. Malamig. Dili. Ayaw, dili. Kuha mo din na. As in, puso, tulog. Sige. Araw-araw akong pumupunta dito na mag-aalaga sa kanya. Pag hindi ko na kaya, magsasabi ako sa mga pamangkin ko na kayo na lang ang pumunta doon. Pero pag galit, huwag niyong lapitan. Ilagay niyo ng pagkain sa malapit niya, tapos tumakbo na kayo para hindi kayo matapunan ng bato pag galit. Naiiyak ako kasi ganyan yung naranasan ng ina namin. Hindi namin alam na mayroon pala siyang ganyang sakit. Oh, sakit yun unta, pero madawat na mo kay naingana na mo yun siya. Makatulo, biya po na mong luha. Gamok ko ng ginikanan. Wala man ikuan niya, gasto magpatambal. Mga pobre raman mi kayo. Malimit daw magwala ang kanilang ina. Hoy! Mga ba? Magsasala na? Kaya ang kulungan nito, tinakpan nila ng yero. Doon siya? Pitaka na magpitabi. Sa loob ng kulungan, may nakasabit na pinagtagpi-tagping tela mula sa mga pinunit niyang damit. Madalas din daw kasi itong naghuhubad.
Sa kulungang ito na rin tinutugunan ni Nanay Nida ang tawag ng kalikasan. Ilang beses na rin daw niyang tinangkang tumakas. Kaya ang kahoy na kulungan, pinaligiran pa nila ng bakal na rehas. Masakit din. Pero makatakas rin siya dyan eh. Wala nang silbi ng ganyan na ginagawa namin na kulungan. Kahit anong gagawin, masisira niya, makalabas. Bago pa lang yung nakalabas dyan eh. Mahal, kaning dagan ko, balik Pero bakit nga ba siya humantong sa ganito? Bakit siya kinailangang ikulong ng sarili pa naman niyang mga anak? Isa raw noong ulirang ina si Nanay Nida sa 7 nitong anak. Mahirap lang talaga kami noon. Hindi ako masyadong hirapan nila kasi ako ang pinakabunso. Masarap mag-alaga ng anak. Tapos sa bahay lang siya, mga trabaho doon siya ang gumagawa. Tapos mayroon din siyang maliit na tindahan. Hanggang taong 2014, namatay ang kanyang mister dahil sa sakit sa atay. Nung sumunod na taon, namatay naman ang matalik niyang kaibigan. Lahat ng ito, tila hindi niya kinaya. Pagkamatay ato yung best friend, naimukalit lang siya og papatay-patay siya. Dayon murag makuratan me. Namingon to ako ang igsuon nga. Naunsa day na si mama? Nah, giuwat ko anak ganiha bali na kong hilak-hilak kay wala na mo ginhawa day pagka-oras mukalit dayog bahak-hak. Walang doktor sa isla. 6 na oras ang biyahe sa pinakamalapit na ospital. Kaya hindi na nila mapacheck up si Nanay Nida. Pansin na lang namin na sumisigaw siya. Tapos marami ang pinagsasabi niya dito sa mga kapitbahay namin nga sira ulo, sira ulo. Singgit-singgit siya magabi, dili ka tulog ang mga silingan. Munang among gilain dire. Doon niya pag mata na mo uguan, makabit-bit siya og mga hinagiban kay wala sa iyang huna-huna. Hanggang nagpasya sina Jenaline at Jenny na gumawa na lang ng kulungan sa gitna ng kakahuyan kung saan tumira ang kanilang ina sa nakalipas na 2 taon. Kalayo di ka preso, kadbuang kuno ka. Nakaibuang nga dilibuang. Sakit gyud unta na unsaon man ang maulaw mami sa mga tawo og amo ang pasagdahan siya. Ang ibang mga anak ni Nanay Nida nakatira sa ibang mga bayan o probinsya. Pero ang lagi raw nitong hinahanap-hanap, ang panganay niyang nagtatrabaho sa Marawi. Si Efren, na halos 1 taon na niyang hindi nakikita. Mabait talaga yung nanay ko sa akin. Dan binibiro ko siya na kahit walang music, sinasayaw ko siya, inaawitan ko siya. Ginawa ko ng diskarte sa buhay para lang magkapira ako para mapagamot ko siya. Kaso malayo talagang kapalaran para sa akin. Ginawa ko yung lahat yung trabaho sa Marawi. Kahit magbabasura pa ako, ginagawa ko na yan. Pero wala talaga, ma'am. Sinamahan ng aming team si Efren para muli niyang makita ang kanyang ina. Man, ako dalang manok ni mo, Mau. Manok, kung kaon kag manok no, lechon mo itong gingon ni mo. Dara, Mau. Agay, lambit kayo ni ma, kay gikan ni Marawi, giluto ng Linda. Nangamusta sa Linda ni mo? Kailan ka aning pinsan ni akong kuyo? Efren, ang imong kinamagwangan, ang pinangga ni mo anak. Dadairo. Babaero. Ma, I love you. Ganito. Mahal na mahal kita. Hanggang lukas. Umiyak na lang ako kasi di ko mapigilan yung sarili ko. Bakit nagkaganon yung nanay ko? Talagang mahal-mahal ko siya. I love you, Ma. Walang psychiatrist dito sa Balyangaw. Sana pupunta muna sila dito sa health center para at least mabigyan naman namin ng assistance. Samantala, sa pakikipag-ugnayan namin sa Municipal Health Office ng Balyangaw, si Nanay Nida sa wakas makakalaya sa kanyang kulungan.
Yun nga lang, pagbukas pa lang ng selda, Mama, talaga? bigla itong nagwala. Hawa! Manlugok mo? Ngalandag ko. Hawa lagi mo! Budrak bro! Kailan ka sa upahal? Ang bao! Bili ka lang yung Ayaw! Inom sa daan! sagol anak. Inom sa daan? Inom sa... Naman kang biskwit. Nung ito'y kumalma, Ayaw mo ba na mo, ha? isinakay siya sa bangka patawid sa bayan ng Balyangaw. Ay, busing ka periyon eh. Wala. Salagyan po ng ano ha? Like this? Sige po, diretso po. Sakay po. Sige po, diretso po. Sakay. At saka ibinahe ng 2 oras papuntang Ozamis City para sa kauna-unahang pagkakataon na matitignan siya ng isang espesyalista. Ayon sa doktor, ang sakit sa pag-iisip ni Nanay Nida Sa kanyang manifestation, it's more on schizophrenia. Papa, how many years ago? Disclose me already. Sa mood disorder naman, meron talagang mga emotion na hindi mo mapipigil. So naging violent ka, parang manic state ba? Hindi mo makontrol yung emotion mo. pinayuhan silang agarang ipasok si Nanay Nida sa isang mental health facility at ang isa sa pinakamalapit sa kanila ang nasa syudad ng Cagayan de Oro. Samantala, sinagot na ng local government unit ng Balyangaw at ng aming programa ang unang 2 buwang gamutan ni Nanay Nida. Pangmatagalang medikasyon ang kailangan niya. Nung Biyernes, nadala na si Nanay Nida sa mental health facility sa Cagayan de Oro City. Sa case niya, madali naman po siya kasi for 3 days lang malaki na po ang improvement niya for the medication. Ang nagiging concern kasi ng family members kalimitan ay yung behavior ng pasyente. Ganun ang nagiging paraan ng ibang mga kamag-anak, kinukulong nila, which is hindi siya makataong paraan. Ang pananaw nila is ang taong may kondisyon sa isip ay hindi na pwedeng makapagtrabaho, hindi na pwedeng magkaroon ng asawa o magkaroon ng maayos na buhay, na hindi naman totoo. Kasi pwede namang gamutin yung mga taong may kondisyon sa isip. Nagpasalamat ako sa Panginoon kasi nandito na kami. Sana tuloy-tuloy na rin yung paggaling niya. Bukas nang usapin sa ating lipunan ang tungkol sa mental health. Hindi katulad nung unang panahon na ang mga meron nito itinatago at ang issue hindi pinag-uusapan. Ngayon, tila mas malawak na ang pangunawa rito. I love you. Kaya sana rin mas mabilis matugunan ang pangangailangan ng mga katulad ni Nanay Nida na kailangang makalaya sa pagkakabilanggo ng kanilang isipan.